Hey, what's up mga bro? Ito mayroon tayong isi-share microwave, may American Home. So ang story nito, walang gumagana pero hindi umiinit. So testing natin kung may power. Yan, suludan muna natin ng tubig. Try natin. Yan, close power. So try natin, express lang muna. Start. Yan, magana siya. So buksan natin. Lalong lumamig mga bro. Buksan na lang natin. Tuloy tayo. Ito, nabuksan na natin. So ito yung sa loob niya. So ito yung transformer, ito yung magnetron, ito naman yung capacitor, ito yung high voltage diode. Ito, meron siyang fan sa loob. Yan. So meron din siyang filament para sa grill. Yan. So ang gagawin natin dito, i-check natin. Check natin una. Set natin sa buzzer yung tester. Yan. Check natin yung fuse. So ito yung fuse, kung mapapansin natin, itong nakabalot ito. So ito yung fuse. So kung sundan natin, ito yung dulo nya, ito. So ito sa ilalim, pumasok siya sa ilalim. Yan. So tusok na natin yung tester. Sundan natin, ito, dadaan siya ng fuse. So dito yung takbo niya dito. So kung napapansin natin, walang nagbaso, meaning open yung fuse nito. So pag i-short natin, yan ang magbabas. So ito yung karugtong ng fuse. Dadaan siya, fuse. So wala, open yung fuse. So ang titingnan natin, tanong natin sa sarili na bakit na-open yung fuse. So second, check natin yung diode, itong diode. Yan, nakabuzzer pa rin tayo, diode. So ito yung negative, positive. So yan o, nagbus. So baliktarin natin. Yan o. So baliktarin natin. Ito naman ang positive sa ilalim. So nagbabas pa rin. So subukan nating tanggalin ito. Tanggalin natin tong sa diode na connection. Yan. So check natin mismo yung diode. So ito. So walang bus. So pag dito tayo nagbabas. So reverse natin. So walang bus. Pag dito sa capacitor mayroon. So check natin yung capacitor. So ito sa ilalim, itong capacitor, yung pin ng capacitor mismo yung i-check natin. Yan o. So wala ring buzzer. So pag i-ground natin, so mayroon. Baliktarin natin capacitor. So wala. So capacitor to ground, mayroon. So next steps,
Ibig sabihin buo yung ating kapasitor. Pag sa ground tayo nag auto kapasitor meron, so buo dito. Buo. So next steps natin gagawin, dito tayo sundan natin yung kapasitor, papasok siya dito. So subukan nating tanggalin. Yan. Again, test ulit tayo. Kahit sa diode na lang. Diode to kapasitor. So may bus pa rin, buzzer pa rin, reverse, so mayroon pa rin. So next steps, tanggalin natin to yung sa magnetron. Yan, wala na, naka-unload na yung magnetron natin. So check natin uli yung diode. So nag-clear siya. So ito ground, ito nag-clear. So balik na rin natin, positive sa ilalim. So clear na siya. So ibig sabihin ito yung may problema. So kaya pinutol niya yung fuse. Ito pinutol niya yung fuse na yan, ito, dahil may short. So next steps natin gagawin mga bro, para malaman natin kung shorted talaga tong pin ng magnetron. So check natin. Yan. Tapos body tayo, sa body. Yan, nagbabas. Sorry. Balik ta rin natin yung tester. Yan. So basa pa rin, so sira na yan. So subukan pa rin natin dito sa kabila. Yan. So bas pa rin mga bro. Yan o. Balik ta rin natin. Ayan, short. So confirm short ito. Subukan natin, baka ito lang ang may sira. So ang gagawin natin is baklasin natin itong buong magnetron. Tapos mayroon niyang coil sa loob nito, sa loob. So pause lang muna natin yung video para baklasin natin, saka buksan natin. Ang pagbukas nito mga bro, madali lang naman to. Ito pwede lang yung sikotin o itulak. Yan, mabuksan na yan. So yun na siya. Pag natanggal na natin yung sa gilid, nakadikit, pwede na. Yan. So yan yung laman niya mga bro. Yan o, yung coil na yan. So ito yung sa terminal. So check natin to. Natin, subukan nating tanggalin ito mga bro. Ito na lang. Ayan. Kabila. Watts o 100 watts yata ang dapat nito na gamitin na soldering iron. So tuloy tayo mga bro, naputol yung vlog natin kasi may customer. So yan, saan na ba tayo? Dito na tayo, pinutol na natin to. Yan o. So mapapansin natin, pinutol natin para element to element natin matitest. So na-test natin tong magnetron socket na wala na siyang load, nawala ng magnetron na load. Kadalasan ito lang yung nasisira. So pag ganito, dapat wala tayong makukuhang resistance, pin to ground. So wala, o clear.
naka-buzzer yung tester natin, oh. Yan, oh. Dapat kung sira yan, magbabas yan or may masuka tayong resistance pag set natin sa resistance. Yan, oh. Set natin sa resistance. So yan, oh, wala tayong masukat. So para ano, dito tayo sa buzzer. So kabila, lipat natin. Yan. So clear. So ibig sabihin, clear yung ating magnetron socket. So dito na tayo mismo sa magnetron. So ganito ang mag-check para ma-confirm natin kung sira. Yan, oh, naka-ground tayo. So dapat dito wala tayong makuwang resistance. Sa kanya meron, oh. Yan, oh. Kabila. So ganun rin. So pag baliktarin natin yung tester natin. So test natin. So mayroon talaga. So shorted yung magnetron. Reason na pinutol niya yung fuse. So dapat hindi yan, walang continuity yan sa body. So set natin sa resistance yan, no, mayroon. So ganyan lang mga bro. So i-inform muna natin dito yung may-ari na ito yung sira. Pero confirm na to na sira talaga to. Saka sabay na natin palitan yung fuse nito. So tuloy tayo. Dagdag information. Meron tayong spare na magnetron sira, galing sa manglakal ito. So nagamit na natin tong magnetron socket, yung ganito. So pero buo pati yung magnetron, kaso lang hindi ito pwede sa kanya kasi maliit ito. Yun ang sa kanya, oh, 610 ampere. Yung sa dito 410 ampere lang. So alanganin siya. So ito buo ito. So i-final checking natin sa buzzer na lang. So dagdag na lang natin to para unawaan masyado sa mga newbie. So dito tayo mismo sa magnetron. Yan, oh. So i-ground lang natin tong tester. Yan. Naka-body ground na yan. Yan i-ground natin. So nagbabas. So dito dapat hindi tutunog yan. Dito. Yan, oh. So yan mga bro, kabilaan walang tunog. So kung set natin sa resistance, yan. So wala rin tayong masukat diyan dapat. So yun ang good na magnetron. So hanggang dito na lang bro, mga bro. So huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel Miltic Vlog at i-hit ang bell button para updated ka sa tuwing mayroon tayong video i-upload. Maraming salamat and God bless.